Pumapasok ka sa kwarto nang desididong makakuha ng buong 8 oras na tulog, ngunit tuwing 2:00 ng madaling araw, tila tinatrador ka ng iyong katawan. Nararamdaman mo ang pamilyar na bigat at napipilitan kang bumangon papuntang banyo na sumisira sa iyong mahimbing na tulog. Marahil iniisip mo na ang salarin ay ang isang basong tubig na ininom mo o baka dahil na rin sa pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking dahilan ng iyong pagising ay walang kinalaman sa iyong ininom, kundi maaaring dahil sa posisyon mo sa pagtulog? Nakakabaliw, hindi ba? Sinusubukan mong gawin ang lahat ng tama, pinapanatiling hydrated ang sarili, kumakain ng masustansya, ngunit putol-putol pa rin ang iyong gabi. Pakiramdam mo ay nakikipaglaban ka sa isang laban na hindi mo maipapanalo laban sa sarili mong pantog. Ngunit ang totoo, ang iyong pantog ay isa lamang mensahero. Ang mga tunay na salarin ay ang pagbabago ng pwesto ng likido dahil sa gravity at ang pagkabigo ng thermoregulation na hindi na kayang pamahalaan ng iyong katawan habang natutulog, kaya't napipilitan ang iyong mga bato, kidneys na magtrabaho ng labis. Sa videong ito, bilang isang doktor na nakatuon sa mga praktikal na solusyon sa kalusugan, ako po si Dr. Nathan Gutierrez at ipapaliwanag ko sa inyo ang 5 nakakagulat na pagkakamali na siyang tunay na dahilan kung bakit kayo nagigising sa gabi. Bibilangin natin ito mula 5 hanggang 1. At ang unang pagkakamali na tatalakayin natin ay ang pinakamatindi at madalas na hindi napapansin sa lahat. Wala itong kinalaman sa kung ano ang iyong kinakain o iniinom, ngunit ang pagkontrol dito ay maaaring makabawas sa iyong mga paggising sa gabi ng kalahati. At ang pagbabago ay maaaring magsimula ngayong gabi. Kaya manatili kayo sa akin dahil ang impormasyong ito ay napakahalaga. At bago tayo magpatuloy, kung handa na kayong bawiin ang inyong tuloy-tuloy na tulog, pabor naman at i-click ninyo ang like button ngayon din. Ang inyong pag-click ay nakakatulong upang makarating ang mahalagang impormasyong ito sa mas maraming Pilipino na tunay na nangangailangan nito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel na Alaga sa Katawan at i-click ang notification bell upang hindi ninyo palagpasin ang ating lingguhang mga gabay sa kalusugan. Panghuli, gusto kong makita kung gaano kalawak ang naaabot ng ating komunidad. Kaya mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung saang lungsod o probinsya sa Pilipinas o bansa kayo nanonood. Palaging nakakatuwang makipag-ugnayan sa inyong lahat. Sige, kaya ang tunay na issue ay hindi lang tungkol sa pamamahala ng mga likido. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang holistiko at angkop sa pagtulog na kapaligiran para sa buong katawan mo. Simulan natin ang pagbilang sa 5 pinakamalaki at madaling ayusing pagkakamali. Magsisimula tayo sa numero 5. Pagkakamali. Numero 5 ang mito ng 3 oras na likido. Bakit napakahalaga ng tamang oras? Maraming tao ang nakakaalam na hindi sila dapat uminom ng 1 litrong tubig bago matulog. Ngunit naniniwala silang ang isang maliit na baso, 1 oras bago matulog ay walang masamang epekto. Ito ang pagkakamali. Ang panuntunan ay hindi uminom ng paunti sa gabi. Ito ay ihinto ang pag-inom ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Ang ginintoang tuntunin ay dapat sarado na ang iyong kusina para sa anumang malaking pag-inom ng likido 3 buong oras bago sumayad ang iyong ulo sa unan. Narito ang simpleng siyensya sa likod nito. Kapag umiinom ka ng likido, hindi ito basta-basta nagte-teleport sa iyong pantog. Una, sinisip-sip ito mula sa iyong tiyan at bituka papunta sa iyong daluyan ng dugo. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng kabuuang dami ng iyong dugo. Ang iyong mga bato na nagsisilbing pangunahing filter ng iyong katawan ay nakakaramdam ng pagtaas na ito. Ang kanilang trabaho ay salain ang mga dumi mula sa iyong dugo at panatilihin ang perpektong balanse ng likido. Kapag na-detect nila ang labis na likido, sinisimulan nila itong ilabas upang makabuo ng ihi. Ang buong siklong ito mula sa iyong mga labi, papunta sa daluyan ng dugo, hanggang sa iyong mga bato at sa napupunong pantog ay tumatagal
Depende sa iyong metabolism at status ng hydration, maaari itong tumagal ng 60 hanggang 1 o milyong minuto. Kaya ang walang muwang na isang basong tubig na ininom ng alas 10 ng gabi, kapag matutulog ka ng alas 11, ay naghahanda sa iyong mga bato para sa pinakamataas na produksyon ng ihi bandang alas 1 o alas 2 ng madaling araw. Bukod pa rito, ang iyong katawan ay may likas na depensa laban dito, isang hormone na tinatawag na ADH o antidiuretic hormone. Ang level nito ay likas na tumataas sa gabi na nagsasabi sa iyong mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi upang makatulog ka. Ngunit ang pag-inom ng likido ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay aktibong kumokontra sa hormone na ito. Pinipigilan ang paglabas nito at pinapanatili ang iyong mga bato sa daytime mode. At hindi lang ito teorya. Isang komprehensibong pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Urology ay sumuri sa mga estratehiya sa pamamahala ng likido para sa mga pasyenteng may nocturia. Napag-alaman nila na ang mga kalahok na nagtakda ng mahigpit na 3 oras na limitasyon sa pag-inom bago matulog ay nabawasan ang kanilang mga pag-ihi sa gabi ng humigit kumulang 4% kumpara sa mga may mas maluwag na 1 oras na limitasyon. Ang paraan ay simple lang, unahin ang hydration sa araw. Uminom ng karamihan sa iyong tubig sa umaga at maagang hapon. Isipin ito ng ganito. Ang iyong katawan ay isang reservoir. Punuin ito sa araw kung kailan ka aktibo at madaling makapunta sa banyo at hayaan itong bumaba sa gabi. Kung kailangan mong uminom ng gamot, gumamit lamang ng pinakakaunting lagok ng tubig hanggat maaari. Ano ang kasalukuyan mong cut-off time sa pag-inom bago matulog? Maging tapat? Ibahagi ito sa comment sa ibaba. Tingnan natin kung ano ang average. Pagkakamali numero 4 ang gabing hapunan at ang nakatagong diuretic trap. Naayos mo na ng perpekto ang pag-inom mo ng likido, ngunit nagigising ka pa rin. Ang susunod na dapat tingnan ay ang iyong pinggan sa hapunan at kung anong oras mo ito kinain. Ito ay isang pagkakamaling may 2 bahagi. Ang oras ng iyong pagkain at ang nilalaman ng iyong kinain. Una, pag-usapan natin ang oras. Ang pagkain ng marami sa gabi, sabihin nating sa loob ng 3 oras bago matulog, ay nagtutulak sa iyong katawan na magtrabaho ng husto sa pagtunaw ng pagkain sa halip na sa sleep and repair mode. Kailangang ilipat ng iyong katawan ang malaking halaga ng dugo at enerhiya sa iyong tiyan at bituka. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagpapataas sa temperatura ng iyong katawan na maaaring makasira sa kalidad ng tulog, kundi lumilikha rin ito ng tinatawag na metabolic water. Habang tinutunaw ng iyong katawan ng carbohydrates, fats at proteins, lumilikha ito ng tubig bilang byproduct. Ang metabolic water na ito ay idinaragdag sa iyong daluyan ng dugo at nagpapabigat sa dami ng likido na kailangang pamahalaan ng iyong mga bato sa buong gabi. Patuloy na binibigyang diin ng Sleep Foundation na ang mabibigat na pagkain malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring magpaputol-putol sa tulog na ginagawa kang mas sensitibo kahit sa pinakamaliit na pagnanasang umihi. Pangalawa at marahil mas mapanlin lang ay ang nakatagong diuretic trap. Ang mga diuretic ay mga sangkap na nagpaparami ng iyong ihi at nagtatago ang mga ito sa maraming malulusog na hapunan. Ang alak at kape ay ang mga halatang halimbawa. Pareho nilang direktang pinipigilan ang napakahalagang ADH na pinag-usapan natin. Ngunit maraming gulay ang mga likas na diuretic kabilang ang kinsay, celery, pipino, asparagus, bell peppers at parsley. Kahit ang mga sobrang maaanghang na pagkain tulad ng maaanghang na Bicol Express o may siling labuyo ay maaaring magsilbing pampairita sa pantog para sa ilang tao na lumilikha ng madali ang pag-ihi. Ang isang malaking malusog na salad na may basehang pipino at kinsay na kinain ng alas, 9 ng gabi ay maaaring maging mismong dahilan kung bakit gising ka ng alas 2 ng madaling araw. Ang solusyon ay nangangailangan ng 2 bahaging estratehiya
Una, sikaping tapusin ang iyong huling pangunahing pagkain sa buong araw ng 3 hanggang 4 na oras bago ka matulog. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng sapat na oras upang matunaw ang pagkain. Pangalawa, maging isang diuretic detective. Suriin ang iyong hapunan. Kung nahihirapan ka sa nokturya marahil, ay ilipat ang malaking salad na iyon sa pananghalian at piliin ang mga nilutong hindi diuretic na gulay tulad ng carrots, broccoli o kamote sa gabi. Ano ang isang masustansyang pagkain na paborito mo na ngayon mo lang napagtantong maaring nagdudulot ng iyong pagbangon sa gabi? Interesado talaga akong malaman kung ano ang iyong natuklasan. Ipaalam sa akin sa ibaba. Pagkakamali numero 3. Ang pwede na pagpunta sa banyo bago matulog. Ito ang isa sa pinakakaraniwan at pinakamadaling itama na pagkakamali na nakikita ko. Naghahanda ka na para matulog. Pumupunta ka sa banyo bilang bahagi ng iyong routine ngunit wala roon ang atensyon mo. Iniisip mo ang bukas, nag-i-scroll ka sa iyong telepono, nagmamadali ka, umiihi ka, nararamdaman mong parang wala ng laman ang pantog mo at nahiga ka na. Ito ang pagkakamaling pwede na good enough. Ang iyong pantog ay isang kalamnan na sako. Nagpapadala ito ng mga senyales sa iyong utak habang ito ay lumalaki. Karamihan sa mga tao ay napalabas lang ang humigit kumulang 80 o 90% ng ihi sa kanilang pantog kapag sila ay nagmamadali. Ang huling 10 hanggang 20% na yon ay tila hindi marami, ngunit nangangahulugan ito na ang iyong pantog ay mas mabilis na aabot sa limitasyon upang gisingin ka. Kung ang isang buong pantog ay 400 milliliters at nag-iwan ka ng 50 milliliters, iyon ay isang malaking kalamangan sa proseso ng muling pagpuno. Upang labanan ito, inirekomenda ng mga urologist at pelvic floor specialist sa National Kidney and Transplant Institute NKTI ang isang teknik na tinatawag na double voiding. Ito ay isang maingat na kasanayan upang matiyak na ang iyong pantog ay halos walang laman hanggat maaari. Ang mga kilalang institusyon ay madalas na inirekomenda ang teknik na ito para sa mga pasyenteng may issue sa pag-ubos ng ihi dahil ito ay simple, ligtas at napaka-epektibo. Narito kung paano ito eksaktong gagawin. Gawin itong pinakahuling bagay na gagawin mo bago sumayad ang iyong ulo sa unan. Unang hakbang, pumunta sa banyo at umupo sa inidoro. Oo, kahit sa mga lalaki ang pag-upo ay nagbibigay daan sa mga pelvic floor muscle na ganap na mag-relax na critical para sa kumpletong pag-ihi. Pangalawang hakbang, umihi ng normal. Huwag umiri o pilitin. Mag-relax lang at hayaan itong dumaloy hanggang sa maramdaman mong tapos na. Pangatlong hakbang, manatiling nakaupo sa inidoro. Huwag munang tumayo, maghintay ng 30 hanggang 60 segundo. Huminga ng malalim ng ilang beses. Pang-apat na hakbang, bahagyang yumuko paharap. Maaari mong ipatong ang iyong mga braso sa iyong mga tuhod. Ang banayad na pagbabagong ito sa postura ay maaaring maglipat sa posisyon ng pantog at hikayatin ang huling natitirang ihi na lumabas. Subukang umihi muli. Baka magulat ka na mayroon pa palang natitira. Ang paggawa sa simpleng 2 minutong ritual na ito bilang isang hindi pwedeng laktawan na bahagi ng iyong bedtime routine ay maaaring magbago sa iyong pagtulog. Narinig mo na ba ang double voiding technique noon? Bago ba ito sa'yo? Pagkakamali, numero 2 ang hindi kontroladong microclimate ng iyong kwarto. Ang iyong katawan ay parang isang maayos na nakatono na thermostat at ang temperatura ng iyong kwarto pati na rin ang mga damit na iyong suot ay may direkta at malakas na epekto sa trabaho ng iyong bato sa gabi. Tingnan natin kung ano ang nangyayari kapag masyado kang naiinitan. Ang perpektong temperatura ng kwarto para sa pagtulog ay medyo malamig. Karaniwan ay nasa pagitan ng 18 hanggang 20 degrees Celsius. Kapag ang iyong kwarto ay masyadong mainit lalo na sa panahon ng tag-init sa Pilipinas o nakasuot ka ng hindi preskong pajama tulad ng polyester, ang core temperature ng iyong katawan ay nananatiling mataas.
Pinipigilan ka nitong makarating sa mas malalim at mas nakakapagpanumbalik lakas na yugto ng pagtulog kung saan pinakaaktibo ang ADH hormone. Nananatili ka sa isang mas mababaw at mas hindi mapakaling tulog kaya nagiging mas sensitibo ka sa mga senyales ng iyong katawan kabilang na ang pantog na bahagya pa lang napupuno. Ngayon, heto ang nangyayari kapag masyado kang nilalamig. Nagdudulot ito ng isang nakakabilib na physiological na reaksyon na tinatawag na cold diuresis. Kapag nilamig ang iyong katawan, automatiko nitong sinusubukang protektahan ang iyong mga vital organs sa pamamagitan ng pagpapakipot ng mga daluyan ng dugo sa iyong mga dulo, sa iyong mga kamay, paa, braso at binti. Tinatawag itong vasoconstriction. Ang prosesong ito ay naglilipat ng dugo palayo sa mga dulo patungo sa iyong central core. Pinapataas nito ang presyon ng dugo sa loob ng iyong central circulation. Nararamdaman ng iyong mga bato ang pagtaas na ito ng presyon at iniisip na ang katawan ay may masyadong maraming likido. Bilang tugon, sinisimulan nilang gumawa ng mas maraming ihi upang subukang pababain ang central blood pressure na iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit mas madalas kang umihi kapag lumalangoy ka sa malamig na pool. Malinaw ang pananaliksik. Isang pag-aaral sa Journal of Physiological Anthropology ang nagpakita ng direktang koneksyon sa pagitan ng temperatura ng kwarto at kalidad ng tulog. At ang cold diuresis ay isang kilalang prinsipyo sa medisina. Ang solusyon ay ang lumikha ng perpektong sleep microclimate. Iset ang iyong aircon o ventilador upang mapanatili ang malamig na 18,020 degrees Celsius na temperatura kung maaari. Magsuot ng maluluwag at preskong tela tulad ng cotton kawayan o linen. Kung lalamigin ka, mas mabuting magdagdag ng preskong kumot na madaling tanggalin kaysa magsuot ng makapal na pajama na magkukulong ng init sa buong gabi. Ano ang karaniwang temperatura ng aircon o ventilador mo sa gabi? Ipaalam sa amin sa comments. At ang unang pagkakamali ang nakakaapekto sa halos lahat, lalo na sa ating pagtanda. Pagkakamali, numero 1, ang problema sa gravity at pressure ang iyong posisyon sa pagtulog. Ito ang aha moment para sa marami sa aking mga pasyente. Buong araw habang ikaw ay nakatayo at nakaupo, hinihila ng gravity ang mga likido pababa sa mababang bahagi ng iyong katawan. Isang tiyak na dami ng likido ang natural na naiipon sa mga tisyo ng iyong mga binti at bukong-bukong, tinatawag itong peripheral edema at nangyayari ito sa halos lahat sa ilang antas ngunit mas lumalala ito sa pagtanda o kung nakaupo ka ng mahabang panahon tulad ng pagkaipit sa traffic sa EDSA o matagal na pag-upo sa opisina. Pagkatapos ay pupunta ka sa kama, hihiga ka ng patag. Sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na oras, hindi na pinipigilan ng gravity ang labis na likido sa iyong mga binti. Sa paglipas ng mga sumusunod na oras ng likidong iyon, ay unti-unting umaalis sa mga tissue at bumabalik sa iyong daluyan ng dugo. Ang dami ng iyong dugo ay unti-unting tumataas. At ano ang ginagawa ng iyong mga bato kapag naramdaman nila ang pagtaas ng dami ng dugo? Sinisip-sip at sinasala nila ito upang gumawa ng ihi. Ang malaking naantalang paglipat ng likidong ito ay ang pangunahing nagtutulak ng nocturia na nangyayari ilang oras matapos kang makatulog. Ang solusyon ay linlangin ang gravity. Kailangan mong ilabas ang likidong iyon mula sa iyong mga binte at iproseso ito ng iyong mga bato bago ka pa man makarating sa mahimbing na tulog. Narito kung paano. Ang pinaka-epektibong estratehiya ay ang pagtataas ng binti. Para sa 1 hanggang 2 oras bago ka matulog, habang nagbabasa ka ng aklat o nanonood ng telebisyon, humiga sa sopa o sahig at itaas ang iyong mga binti. Maaari mong ipatong ang mga ito sa patong-patong na unan o sa isang ottoman o kahit isandal ang mga ito sa pader. Ang layunin ay mapataas ang iyong mga bukong-bukong ng mas mataas kaysa sa iyong puso. Nagbibigay daan ito sa gravity na tumulong na alisin ang likidong iyon pabalik sa iyong sirkulasyon ng mas maaga, ipoproseso ito ng iyong mga bato. Gagamit ka ng banyo bago matulog gamit ang double voiding technique at sisimulan mo ang gabi nang may mas mababang likido sa katawan.
Pagkatapos kapag nahiga ka, na mahalaga pa rin ang iyong posisyon sa pagtulog. Ang pagtulog ng patihaya na may unan sa ilalim ng iyong mga tuhod ay nagpapanatili ng bahagyang pagtaas. Mas mainam pa para sa marami ay ang pagtulog ng patagilid, partikular sa kaliwang bahagi na may unan sa pagitan ng iyong mga tuhod. Ang posisyong ito ay nag-aalis ng direktang pisikal na presyon mula sa iyong pantog at kilala rin upang mapabuti ang sirkulasyon at mabawasan ang acid reflux. Ang ebidensya para rito ay napakalakas. Isang mahalagang pag-aaral noong 2015 sa Philippine Journal of Geriatrics ay nagpasanay sa mga matatandang pasyente na itaas ang kanilang binti sa loob ng ilang oras bago matulog. Ang mga resulta ay nakakagulat, may malaking pagbaba sa mga insidente ng nocturia dahil lamang naayos ang paglipat ng likido sa gabi bago matulog sa halip na sa kalagitnaan ng gabi. Kaya ngayon alam mo na ang 5 pinakamalaking salarin, ngunit alam ko kung ano ang iniisip ng ilan sa inyo. Dr. Nathan, napakaraming impormasyon nito, 5 pagkakamali, nakakalula. Saan ba ako magsisimula nang hindi nawawalan ng pag-asa at sumusuko pagkatapos ng isang gabi? Huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko kayo ng lubos. At iyan ang dahilan kung bakit gusto kong bigyan kayo ng isa pang huli at mahalagang panuntunan ng isa. The rule of one. Huwag subukang ayusin ang lahat ng 5 pagkakamali ng sabay-sabay. Iyan ay recipe para sa pagkabigo. Sa halip, gusto kong piliin ninyo ang iisang pagkakamali na nagbigay sa inyo ng aha moment habang nanonood kayo. Isa lang. Kung iyon ang panuntunan sa 3 oras na likido tumutok lamang doon sa susunod na 3 gabi. Kung ito naman ay ang pagtataas ng iyong mga binti, gawin iyon bilang iyong tanging misyon. Ang maliliit at tuloy-tuloy na panalo ang siyang lumilikha ng pangmatagalang pagbabago. Kaya mga kaibigan, natuklasan natin ngayon na ang susi sa tuyo at walang patid na gabi ay hindi tungkol sa isang magic pill. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong katawan bilang isang magkakaugnay na sistema. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng kapayapaan at katatagan na kailangan nito upang magawa ang trabaho nito para makuha mo sa wakas ang malalim at walang patid na pahinga na tunay mong nararapat. Haling pagkakamali ang naging personal na aha moment mo. Iyan ang iyong panimulang linya. Ipaalam sa akin ang iyong napili sa comment sa ibaba. Ang paninindigan dito ay ang unang hakbang. At kung ang videong ito ay nagbigay sa iyo ng konkretong plano na maaari mong simulan ngayong gabi, ipakita ang iyong paninindigan sa pamamagitan ng pag-type ng salitang plano sa comments. At syempre mag-subscribe sa channel at i-turn on ang notifications upang may pagpatuloy natin ang paglalakbay na ito sa kalusugan ng magkasama. Ingat po palagi, matulog ng mahimbing,